Hello, magandang araw sa lahat. Sa video natin ngayon ay mag-configure tayo ng dual ISP gamit ang policy-based routing plus failover sa Microtech. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. In the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Sa tutorial natin ngayon, meron itong 4 na bahagi. Una, yung initial configuration natin, like DHCP client, firewall NAT, yung mga bridge, DNS server, IP addresses. Tapos yung pangalawa, yung setup natin sa firewall, doon natin set up yung mga address list, mga mangle rules, kung saan i-address natin yung ating mga source ng connection. Yung pangatlo is yung failover natin gamit yung NetWatch. Tapos last natin is set up yung IP routes, yung routing sa ating network. Ang gagamitin ko palang Microtech device ngayon ay isang virtual Microtech. So kung gusto nyo rin mag-install ng ganito, click lang yung link na nasa description. Okay, to start, gagawa muna tayo ng initial configuration. Kung titingnan natin dito, so wala tong configuration. Ang gagawin natin ngayon is, since dual ISP, yung Ether 1 at Ether 2 yung i-assign natin as source ng ISP. Yung Ether 1 natin is naka-bridge sa ating LAN adapter, tapos ito yung sa wireless adapter natin. Ito yung source natin. So dito, lagyan lang natin ng comment ISP 1. Then dito yung ISP 2. Tapos yung Ether 3, ito yung naka-bridge sa ating USB to LAN adapter. So ito yung magiging out natin. Sabihin natin ito yung hotspot or PPOE na interface natin. Yan. So gagawa muna tayo ng bridge para sa ating local network. Dito natin i-assign yung ating mga port. Una yung bridge para sa hotspot, or ito rin yung bridge for PPOE. So same interface. Then dito pwede tayo mag-add ng bridge for LAN network. Yan. So since limited lang yung interface ko o yung Ether ports, yung hotspot lang muna yung i-add natin. For example, dito i-add natin yung Ether 3 sa bridge hotspot para ito yung out interface ng ating hotspot at PPOE. Yan. Okay. Then kasama sa ating initial configuration yung pag-set up natin ng IP addresses. Set up muna tayo ng IP addresses sa ating local network. So for hotspot is 10.0.1/24. Then yung interface is bridge hotspot. Yan, okay. So ito yung IP network ng ating hotspot. Then for add tayo for LAN. So
Sabihin natin 192.168.1/24. So ito yung para sa ating LAN. Yan. Ngayon, mag-add tayo ng DNS server 8.8.8. Then ngayon is mag-add tayo ng DHCP client. For now is hindi lang natin i-set up yung ating bridge hotspot or yung ating hotspot network. Focus muna tayo sa ating dual ISP na configuration. Pagpalagay natin na meron na tayong current setup ng ating hotspot or sa LAN network. So yung purpose lang nito is makuha natin yung IP address ng ating network. Okay, so for DHCP client, i-add natin yung ating internet dito, yung source na natin internet. First is yung sa Ether 1. So since tayo ang mag-set up ng route, select natin yung no dito sa add default route. So for Ether 1, then apply. Okay, then add tayo for Ether 2. Then same, no default route, then apply. Okay. Yan. So meron na tayong source ng ating internet. Pagkatapos naman ay set up natin yung firewall NAT para sa out interface ng ating or magkakaroon ng internet yung ating local network. So para magawa yan, dito sa IP, firewall, tapos firewall NAT, mag-add tayo ng masquerade. Click lang itong plus sign. Then chain is SRC NAT. Then sa out interface is unahin muna natin yung Ether 1, tapos action is masquerade. Apply. Okay. Then add tayo for Ether 2, out interface Ether 2, then action is masquerade. Apply. Okay. Yan. So meron na tayong internet setup or magkakaroon ng internet yung local network natin. So check natin if nagkaroon na ba ng network yung ating Microtech device. Try natin mag-ping. So wala pa. Kasi wala pa tayong ginawang routes sa ating network. So ngayon ay na-set up na natin yung ating initial configuration. So yun yung mga kailanganin nating set up bago natin gawin yung ating dual ISP na configuration. So ngayon ang gagawin natin, yung susunod is gagawa tayo ng address list at manglaro sa firewall. Balikan natin yung IP addresses na ginawa natin dito. Yan. So ang gagawin natin sa setup natin ngayon, pwede nating i-assign yung ating internet. For example, yung ISP1 natin, i-assign natin sa hotspot dito. Tapos yung ISP2 is assign natin dito sa ating LAN network. So ganyan lang. Tapos pwede din tayong mag-set up ng example for gaming. So maggagawa tayo ng routes for games. So for example, yung magandang network natin is nasa ISP2. So doon natin i-routes yung gaming natin, gaming ports. Okay, to start dito, punta tayo dito sa
address list. Gagawa tayo ng bagong address list. Dito is, let's say, hotspot network. Then yung ating address is ito. Ito yung network natin. So, i-add natin dito. For example, ito is, since ito is at 10.0.0.24, i-add natin yung network natin. 10.0.0.0/24. So, ito yung IP network natin dito sa address list na or address na nilagay natin. So, apply. Yan. So, meron na tayong address list for hotspot natin. Susunod naman is for LAN network. So, kung meron kayong PPOE, pwede nating i-add dito. Then, LAN network. Dito is 192.168.88.0/24. So, dito, since ito yung IP address natin, ito din yung sa LAN network natin. Apply. Okay. Ayan. So, meron na tayong address list para sa ating specific network. So, next, kapag meron na tayong address list, pwede na tayong gumawa ng routes, mark routings dito sa ating Mangle rules. So, dito mag-add tayo chain pre-routing, then yung ating source address list, gagawa muna tayo for hotspot. Let's say dito sa source address list, hanapin natin yung hotspot network. Then dito is sa action is gagawa tayo ng mark routing para i-assign natin ito mamaya sa IP routes. So sa ating routing table. So name, lagyan natin ng name, new routing mark. Dito is ito yung hotspot routes. Ayan. Then pass-through is uncheck natin to. Ayan. Then sa comment, sabihin natin ito yung sa ISP1 natin. I-assign natin to si ISP1. Apply. Okay. Gagawa na rin tayo ng routing marks for ISP2 na i-assign natin sa ating LAN network. Dito is chain pre-routing, then advanced source address list is yung LAN network natin, then action is mark routing. Sa new routing mark is LAN routes, then pass through uncheck, apply. Okay. Lagyan natin ng comment ISP2. Okay. So for example, mag-add din tayo ng routes for gaming natin. Let's say gagawa tayo ng example dito. Ito, for example, ito yung port. Meron tayong ports dito for gaming. So same pa rin, chain pre-routing. Tapos dito sa protocol, let's say TCP yung nakuha nating port. So dito sa destination port, i-add natin yung mga port. For example, ito yung sa gaming natin. Then action, same pa rin, gagawa tayo ng routing. Then gaming routes.
pass through uncheck, then comment gaming network or gaming ports. Okay, apply. So ngayon meron na tayong firewall setup para sa ating dual ISP. So ito yung gagamitin natin mamaya doon sa failover natin at sa routing table para magkakaroon ng assignment din sa ating ISP. So sa ngayon is ang ginawa natin for ISP 1, redirect natin yung ating network sa ISP 1 yung sa hotspot, tapos sa ISP 2 la network. So sa gaming port, sabihin natin sa ISP 2 yung parang magandang network, so doon natin i-assign yung ating ISP. For kung magkakaroon kayo ng ganito, so dapat ilagay nyo sa itaas para mag-take effect mo na ito. Ayan, so okay na tayo sa firewall setup. Ang gagawin natin ay yung sa netwatch muna bago natin i-set up yung sa IP routes para isang configuration na lang, hindi tayo pabalik-balik pa. Okay, for firewall okay na to. Dito lang tong address. So para sa ating netwatch, dito lang tayo sa tools, then netwatch. Para sa netwatch naman is gagamit tayo ng DNS server para i-assign yung ating ISP. So ang gagamitin nating DNS server is yung 999 at 1111 na DNS server. Unahin natin yung sa ISP 1 999, tapos yung sa interval gawin lang nating 10 seconds, then timeout. Okay na yan. So dito meron tayong script on up. So kung up yung ating ISP 1, so ito, explain ko lang muna yung ating script. If yung ating ISP mag-up, so yung routes niya disable, no? So ibig sabihin hindi niya i-disable yung ISP 1, yung sa routes natin. Ito yung gagawin natin mamaya. So ibig sabihin yung may comment na ISP 1 sa routes, hindi niya i-disable kapag up yung ating internet. At ito naman yung log warning niya. If yung ISP1 mag-up, so mag-send siya ng log warning sa logs. Tapos dito naman sa down is ito yung script natin. Dito meron ding comment. So IP routes. So IP routes set find comment. So ito yung ISP name, ISP1. Tapos kapag down is disable, yes, i-disable niya yung routes. Tapos yung firewall connection niya is remove niya para tuloy-tuloy yung connection while nagte-take effect yung failover. Ito nga palang script na gagamitin natin is may limitation din, especially kapag pangmaramihan or pangmalakihan na yung network setup nyo. Pero meron tayong ibang script na gagamitin for failover. Share ko din sa inyo soon kasi nasa experimental stage pa. For the meantime is ito lang muna gagamitin natin. Okay naman siya. Yun, dito. Ito yung sa ISP1 natin. Lagyan na natin ng comment, ISP1. So, itong IP routes is ito yung huling gagawin natin mamaya. So, ginawa ko lang muna to para iisahan na lang
kasama yung nasa firewall setup natin. Yan. So, ito yung sa ISP 1 natin. Tapos, gagawa tayo ng for ISP 2 na failover using NetWatch. So, ito yung DNS server na gagamitin natin. Tapos, same dito is gawin natin 10. Then, sa app, copy lang natin yung script. Gawin natin itong, since ito yung for ISP2, dito sa comment, ito yung magiging lookup para sa ating comment. So, lahat ng ISP2, once nag-up, is i-enable niya. So, hindi siya magiging disable. So, for down naman, once nag-down yung ating ISP, madidetect niya na down. So, ito yung script. Palitan natin for ISP2. So, once nag-down, same. Yung ISP route or IP route na naka-comment na ISP2 is i-disable niya. Tapos, i-remove yung connection. Then, comment ISP2. Okay. So, yan. Meron na tayong routes. Currently, down pa siya. Down pa siya dito. Down. Yan. Since okay na yung ating NetWatch for failover, yung last na gagawin natin is yung IP routes, yung routing table natin. Para magawa yan, dito tayo sa IP routes. Yan. Dito, gagawa na tayo ng priority. So, kung ano yung ISP na magra-run. So, ngayon, since failover yung ating gagawin, meron tayong isang ISP na magiging active, tapos yung isa is magiging reserve. Dito pala, para gagana yung ating or may set natin dito sa ating ISP is kunin lang muna natin yung ating mga gateway ng ating ISP. So, dito tayo sa ginawa nating DHCP client kanina. So, for ISP1, yung gateway ng ating internet is 192.168.2.1. So, yan ang ilagay natin sa ating gateway dito sa routing list, sa ating routing table. Dito naman sa Ether 2, yung gateway natin is 192.168.1.1. So, yan. Unang gagawin natin is yung main route. Gateway is for ISP1 192.168.2.1. Tapos yung distance niya, ito yung gagawin nating primary route. So dito lahat papasok muna yung ating internet, unless magda-down ito, papasok doon sa second na ISP, sa ISP2. So dito wala mo ng routing mark. Comment. So sa comment, lagi niyong tandaan, para mag-take effect yung ating failover, dapat yung comment natin is same sa comment na nilagay natin dito sa NetWatch. So for ISP1, ISP1, yan. Then apply. So dapat reachable to dito. Okay. So meron na tayong main routes for
ISP1. Ngayon, gagawa na tayo ng main route para sa ating ISP2, pero naka secondary yung function niya. Meaning, yung distance niya ilalagay natin is distance 2. Gateway niya is 192.168.1.1. So, gateway is same. Dito natin kukunin sa DHCP client ng ating ISP. So, sa Ether 2, ito yon. So, dapat dito sa status niya is reachable sa Ether 2. Distance 2. Secondary natin na ISP. Tapos yung comment, ISP 2. Okay, then apply. Dapat reachable Ether 2. Yan. So, kung titingnan nyo, naka-highlight siya ng blue. Meaning niyan is naka-secondary. Magte-take effect lang ito kapag nagda-down itong isang ISP natin. So, siya yung papalit. Lagi niyong tandaan, yung comment dapat same dito sa ginawa nating failover sa Netwatch para mag-take effect ito. Kasi kapag iba, so hindi niya ma-look up yung ating IP routes. Yan. So ngayon, gagawa din tayo ng failover para sa ating yung ginawa nating network dito sa firewall. Ito yung specific na connection natin sa ating ISP through sa ating network. Yan. So, unahin natin yung sa ating hotspot na routing. So, add lang tayo ng route ulit. Then, yung gateway, same pa rin. Unahin natin sa ISP1, 192.168.2.1. Then, yung distance is 1. So, since naka-assign tayo dito sa ating hotspot sa ISP1, sa ISP1 is primary natin si ISP1. Then, sa routing mark, dito natin isi-select yung hotspot routes natin. Since yung ISP1 yung ating primary, so siya din yung magiging number 1 dito sa routes natin. Comment, kalimutan, ISP1. Then, apply. Then, para mas madali, copy na lang natin to. Papalitan lang natin yung gateway natin tapos yung distance. Copy. Then, yung gateway para sa ating ISP2 is 192.168.1.1. Then, yung distance niya, since ito yung secondary, failover lang to. So, gagawin natin distance 2. Then, same hotspot routes. So, siya yung magiging secondary ng ating magiging secondary ng ISP. Comment. Huwag kalimutan, dapat naka-ISP2 siya. Tapos, apply. Okay. So, ngayon, meron na tayong failover. Dual ISP at failover sa ating hotspot. So, ibig sabihin yan, gagana siya. First, yung kanyang primary internet is ISP1, which is ito yung ISP1 natin sa Ether 1. Tapos, once nag-down itong ISP1 natin, dito na papasok yung ating ISP2, which is ito yung nasa failover natin. So, yun. So, ngayon, since tapos na tayo sa hotspot, i-assign naman natin yung sa LAN natin na connection. LAN, so gateway for ISP2. So, since priority natin for LAN connection dito sa ating firewall, dito
yung network natin sa LAN is priority natin for ISP2, unahin muna natin yung sa ISP2. So gateway sa ISP2 natin is 192.168.1.1. Tapos distance is 1. Routing mark is yung LAN routes natin. Tapos comment, ito since ISP2, ito ISP2. Yan. Apply. Then gawa tayo ng copy nito for ISP1. Copy. Click na yung copy. Tapos gawin natin yung palitan natin yung gateway sa ISP1. Then dito sa distance, since ito yung secondary natin, secondary ISP for LAN routes, gawin natin 2. Then huwag kalimutan lagi yung comment ISP1. Apply. Okay. Yan. So kung titingnan natin dito, balikan natin dito sa hotspot, naka-primary si ISP1. ISP1 yan. Tapos naka-secondary si ISP2. Pero dito sa LAN routes, si ISP2 naman ang naka-primary. Tapos secondary lang si ISP1. In case magda-down si ISP2, papalit si ISP1. So, yan lang yung logic ng ating failover for dual ISP para mag-take effect yung auto failover. Tapos yung sa games, same lang naman. So, since sinabi nga natin kanina na yung primary natin na ISP for gaming is i-assign natin para sa ISP2. Sabihin natin na dito yung maganda yung ping ng ating internet. So same gateway ISP2 ulit. ISP2 is 192.168.2.1. tapos yung distance 1 since ito yung primary. Routing mark gaming routes. Tapos yung comment ISP2. Okay, apply. So yan, meron na tayong routes for gaming. Tapos 1.1 pala for ISP2. 1.1. Yan, apply. So, yan, ether 2. ISP2. Tapos, copy natin for failover. So, failover natin is yung ISP1, which is yung gateway is 192.168.2.1. Tapos, distance is 2, since ito yung failover or secondary natin na ISP. Then, comment ISP1. Yan, apply, okay. Yan, so meron na tayong routes. So ito na yung ginawa nating mga routes doon sa or new marking routes doon sa ating firewall. So kung titingnan natin, meron tayong hotspot, meron tayong sa LAN, meron tayong sa gaming. So, ito lang po yung logic natin sa ating failover. So, para mag-take effect yung failover, so dito, yung ginawa natin kanina sa NetWatch for ISP1, once mag-down yung ating ISP, kung titingnan natin, naging up na siya since na-set up na natin yung ating routing table. At dito naman sa terminal, kung titingnan natin, meron na tayong napiping na natin yung ating meron na siyang internet kasi meron na ding setup dito. So tandaan lagi, dapat yung comment dito sa kung ito yung gagamitin niyo na failover, yung comment dito sa routes, sa route list, dapat same sa nilagay natin na comment dito for sa
ISP name. Yan. Once mag-down, yung naka-comment dito na ISP1, magdi-disable. So, mag-sample tayo is hugutin ko lang yung ISP, yung sa ISP1 natin, yung LAN, since naka-connect ito sa LAN module, na-disconnect siya. Hold on lang. So, meron lang tayong gagawing additional na setup para mag-detect effect itong ating NetWatch. So, ngayon, since nag-down yung ating ISP, tapos yun, hindi na siya bumabalik sa app na status. So, ibig sabihin may kulang sa ating setup. So, ngayon, dito muna tayo sa firewall, tapos sa filter rules, i-add natin yung ating DNS server. So for example, yung add tayo for ISP1, gawin natin is isolate natin yung ating ISP for or yung DNS for specific ISP. So, chain output, tapos yung destination address is for ISP1 is yung DNS server natin is 9.9.9. Ito yung destination address. Tapos dito sa out interface is pipiliin natin yung port ng ating ISP1. Pero dito is iba yung gagawin natin, i-exclude natin si Ether1 kasi yung action natin dito is drop. Yan. Big sabihin itong DNS na to is a drop except for this ISP sa Ether1. Yan, comment natin ISP1, apply. Okay, then gawa din tayo ng filter rule for ISP2 output, tapos yung destination niya is 1.1.1 since ito yung assign natin na DNS server sa ating ISP2. Tapos sa out interface is Ether2, tapos huwag kalimutang i-exclude itong check lang ito or take lang itong out interface para ma-exclude itong Ether2. Action is drop comment ISP2, apply. Okay, yan. So ngayon meron na tayong isolation sa ating DNS server. Naka-specific lang siya sa isang ISP. So ngayon, ang next natin na gagawin, yung last is mag-add tayo ng routes para sa ating DNS. So for ISP1, yung destination or yung DNS natin is 9.9.9. Yung gateway natin sa ISP1 is 192.168.1.1. Then distance 1. Then comment DNS ISP1, apply. Dapat mag-up to dito yung ISP1 natin. Dapat 2 pala. Ito pala yung ating gateway sa ISP1. Apply. Okay, yan. Kung titingnan nyo,
nag-a-up na yung ISP1 natin since nag-a-add na tayo ng DNS dito. So, ibig sabihin reachable na niya yung ating ISP1. Ngayon, gagawa tayo for ISP2. Yung DNS server natin, yan, .1.1. Yung gateway natin is 192.168.1.1. Then comment is DNS ISP2. Okay. Once na-apply na natin ito is mag-up na ulit ito. Yan. Okay. Up. Tapos may enable dito yung yan. Nag-enable na yung routing list ng ating ISP2. So dito, balikan lang natin dito sa failover natin. Once na-disconnect yung ating ISP2 or ISP1, so mag-fill over yung another or secondary natin na ISP for that specific na routes. So yan, subukan nating i-disconnect yung ating isang ISP yung sa Wi-Fi lang. Disconnect. Once mag-down dito, dapat na-disable ito. Yan. Dito naman sa logs, ayan, ISP2 is down. Yan. So, yan. So, kung ibalik ko ulit yung ISP2, connect. Yan, nag-a-up. Tapos, na-enable dito sa routing list ng ating setup. So, yan. Close natin. Cover na naman natin yung ating topic for today for dual ISP. So actually meron pa tayong maraming series for dual ISP configuration, but for now hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan, just comment lang po sa ating comment section para ma-address natin yung request or concern dito sa ating tutorial. At muli po ako nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel at FB page. Hanggang sa susunod na tutorial naman. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.